Sino to? Hello? Iwas. So, yan ang katotohanan itong 3,000 watts na to. Ngayon, napagtanto ko na kung bakit 1.5 watts lang ginamit ni Kambaog o nung China. Putang ina, naka-open pa yung likod, shit. Bakit 1,000 watts lang? Bakit 1.5 watts lang? Dahil kumbaga sa computer, ano yan, naka-overclock. So, mababa yung hindi naman mababa yung, harap mo na kayo sa akin. Yan kita ako. So mababa yung yung wattage ng motor. Pero mataas yung peak, so kaya niyang tumulin. Maganda rin, wise din. And then price wise, mas mura nga naman yung 1.5 watts rated. Tapos nagpipick siya ng 3,000. So kaya niyang humataw, kaya may nakakahataw na ako, nakakataw ko ng halos 100 Overclock nga lang siya. Ibig hindi mo siya pwedeng birit-biritin. O tiyan mo nangyari sa akin, binirit-birit ko, di sunog. Nasunog ko yung yung stock ng motor nito. Ngayon, nagpalit na ako, 3,000 watts rated na. Sa mga makukulit diyan. Rated na to. Pero ang kinuha ko lang yung power save lang. Power save means pang range. Okay? Kaya nga siguro nawala yung sipa. At least may sipa ito pag ginanyan mo. Ito parang naging luxury car. Banayad. Tutulin naman pero nawala yung padjak ba? Yung kadyot ba? Nawala yung kadyot niya Dati pwedeng mapaliyad yung pasahero mo ng leeg patalikod Pag yung lalambot-lambot Ganon. So nawala yun. So hindi na nga siya overclock. So 3,000 watts rated na to, na power save. Ngayon, lumakas yung battery. 3,000 watts rated na. Ibig sabihin, at all times, 3,000 watts yung kinukonsumo yan. Hindi kagaya dati na meron siyang konsumo na 1.5 lang. Edi, lakas na ngayon sa battery. Katulad nito, nakikita nyo, tinan nyo 13 kilometers na, babalik ako sa kalagitnaan to. So mga 24 yan pag uwi. Pababa, walang problema, may angkas ako. Yung pauwi, teka, tabi tayo. Yung pauwi, ahon. So malakas kumain yun kasi ahon sa Antipolo, sa Sumulong. Pero meron akong minsan hindi naman kalayuan yung Marikina, totoo lang. Meron akong uwi na dumaan ako sa Marikina, na malengke ako. In fact, halos parada ko lang doon. Tapos hindi na ako makauwi halos. Yung tag nito. Wala, nandun na ako sa bike lane, sobrang bagal ko na, malalobat na ako. Although dalawang angulo yun. Unang angulo nun is at least nakauwi pa ako kahit lobat na. Yun ang angulo nun, okay? Despite na lobat na ako, meron pa siyang gapang, okay? Yung kasi yung sales talk yung explanation sa akin ng taga ano bang motor gawa yung WSP, and wow. Sabi, yun ang explanation sa akin niya. Sabi niya, sir, kung mag-lead acid ka at malalobat ka, may pag-asa ka pa. Pag na-lithium ka at nalobat ka, iyak ka. Saan ka man nalobatan. Ganon. Which is true kasi kausap ko yung mekaniko na nagkabit ng nito, ng home service sa bahay. Naka e-bike din siya, putek lintik ang e-bike niya.
naka-e-bike din siya, sabi niya, oo, pag nalobat ka, walang ano, yung hindi ka tumitingin, hindi ka nag-check ng gauge. Pag nalobat ka, parang pinatay lang yung susian. Ganon, walang warning, oh, malapit na, ganon, walang ganon. Ikaw lang mismo magmo-monitor sa sarili mo. Kumbaga sa cellphone, o titingnan mo, ano, o ilang percent na lang, ganyan. Mo-monitorin mo, aalamin mo kung hanggang saan, kasi kanya-kanya yan, iba-iba yan eh. Tulad nito, ang ideal na magcha-charge ka nito is 72%. Pag 72 ka na, mag-charge ka na. Ganon. Hindi pwede 72 ka na, uuwi ka na. Good luck. Yan tayo. So, kapag ano ka, yun, medyo matututunan ko pa lang yun pag yung nag-lithium ako. By the way, ito nga ngayon, mag-ano ako mag-lithium. Magkakanvas ako ngayong araw na to. Mag-lithium. Sa mga nakasubaybay ng kwento ko nung nakaraan, kinukulit ako ng... Hindi mo kinukulit, sinesell stock ako ng ano, ng home credit. Sabi niya, sir, utangin mo na to, baka mawala pa to, itong 60K. Inutang ko na kahapon, hindi pa natatransfer sa bank account ko. Mamaya check out during banking hours. So pag na-transfer na yon, canvas ako ngayon sa ano. Meron akong titinan dito sa Pasig. Although nasa Pasig na ako ngayon, uwi muna ako, charge muna ako kasi baka baka maghagilap ako, maubusan pa ang battery sa daan. Uwi muna ako, mag full charge ako. Baka nga mag-bike muna ako habang nag-charge. Hanapin ko siya na naka-bike ako. Ganon. Natin sinong lulusutin nito. Puta. So alamin ko ngayon kung saan. Kasi sa mga napag-canvasan ko, ang gusto ko sana yung binibenta ni JR Catalino. Problema doon, China. And hindi rin niya nasagot ba niya? Nasagot pala niya. Kaya nga yung ano niya, yung container niya is stainless. Ibig sabihin, unless na gagamit ka ng barena para tawag nito, ng barena para butasin yon stainless box, hindi basta-basta mabubutas para yung battery para umapoy at sumirit, ganon. Pero sana kung combustible din lang yung battery, sana yung container box ginawa na nilang medyo may fire retardant material sa loob. Naisip ko lang, pero pag ginawa additional cost yun, di ba? Anyways, so pero yung brand na LG ginawa nila, yun nga, hindi siya umaapoy kahit taga-tagain mo pa, kasi may nag-demo nun eh. Sabi niya, ito yung ordinary battery, pak, apoy, parang lucis. Pag binutas ng pako, medyo takot nga siya eh. Kasi pagbutas siya, sirit ka agad, tapos dire-diretso. Alam ko yung ganong klase, hindi mo maapula yun eh. Ganong klaseng sirit. Tapos yung LG naman na battery, hindi niya binutas, ginawa niya, tinaga niya talaga. Tinadtad niya ng itak. Hindi siya, hindi siya umapoy. Yun ang advantage ng LG. Ayan, dahil may advantage yung LG, dahil sa branded siya, eto problema. Number 1, baka fake yung makuha mo. Baka presyon ka ng presyong LG, tapos pucha, sabi lang LG sa laway. Number 1 yon. And number 2, pagpalagay na nating LG yan na urig, salamat ka. Pero ang ano talaga ng LG, lalakihan mo yung budget mo. Kasi yung kasi yung China 57K, yung LG 75K. Sipin mo 17 mil ang diferensya.
HC na nga lang, HC ang ano, ang as per explanation sa akin, ang HC, merong 8C, may 6C, may 10C. Yung C na yan is discharge daw. Meaning, malaking kinalaman yan sa tulin at torque at arangkada. Yung C pa na hinahanap ko, yon. So, may 6C, merong 10C, merong 8C. 8C daw yung LG. Yan. Yun ang yun Reckless. Pag mamadali ka talaga, mawawalan ka ng trabaho pag na-late ka. Buwis buhay na pag mamaneho mo. Anyways, na tayo. So, yon. Ang loan ko is ano lang. Ano nga ulit loan ko? Loan ko is 60K lang. Ba't ako hahangad ng 75? Di magpapaliwal pa ako ng 15. Hindi ako rin masagad-sagad sa pera ko sa bangko. Hirap na baka may emergency. Uno na nga lang tayo, bago nitong kasunod ko. On 100 ways, compliment what she does. Send her roses if you must. If it's violin she loves, let them play. Ang dami kong gustong i-improve dito sa motor yun nga yung range, number 1. Inuuna ko yung mga malalaki tsaka necessity. Kasi kung ako lang, wala akong babaguhin dito. Kung ako lang kung ako lang yung kaartehan, actually hindi siya kaartehan Yung shocks, kailangan umangat para hindi ako sumasadsad sa mga humps sa bahay. Hirap pag may humps pag sumasadsad Baka one of these days. Yung battery box nito, kapag nung nilinis ko to sa ilalim, meron siyang natuyo na naipon na semento, meaning yung mga nakayod nung box sa humps over time. Di ba? Straight body. Papayukog ako sa sa side mirror baba kasi ng niya. Yung mga naka-e-bike dyan mag-enroll, mag-subscribe kayo kay at panoorin nyo, pag-aralan nyo ang pangalan niya Majesty Majestic pala basta Majestic or Majestic or Majesty, I think it's Majestic. Tama, Majestic siya na school, driving school. May-ari siya ng driving school, tapos nagtuturo siya sa mga estudyante niya. Actual tsaka sa classroom, ganyan. Siya, puta. Diba, gitna ng highway, puki ng ina. Whew. So, speaking of, sa Majestic driving school, yung mama na merong BMW na 400cc na motor. Yon.
tuturo siya ng ano ng accredited siya ng LTO. Tuturo siya ng yung education, nag-educate siya ng proper driving. Para ka na rin nagbayad sa ano. Para ka na rin nagbayad sa driving school kapag nanood ka sa kanya. Kasi makikita mo yung in-instruction na niya yung estudyante niya sa actual driving, ganyan. Minsan dadalhin niya sa tollway yung estudyante niya o papanong kailan ka papasok dito pag galing kang gas station, ganyan. Para sa yung mga linya, yan yung turo niya gano'n. Kailangan matuto yung mga naka-e-bike kasi gumagamit kayo ng kalsada eh. Kaya sabi nga ng gobyerno, di ba? Lahat na gumagamit ng kalsada. Natin. Kasi syempre, magamit ka ng kalsada eh. Whether e-bike, scooter, or ano gamit mo eh. Kahit Harley Davidson pa yan, di ba? Na electric. Or gas. Or diesel. So, magamit ng kalsada. Learn the para hindi tayo mapeperwisyo. Kasi alam mo yung mga nakakabuisit. Kaya nabubuisit yung meron vlogger na sundalo eh, na nakamotor eh. Nabubuisit siya kapag hinaharangan yung bike lane. Pumaparada, humihinto, mabagal dun sa bike lane. Eh di ba yung motorista yung mga rider gumagamit tayo ng bike lane. Gumagamit ako ng bike lane eh. Dahil legit na dapat gumagamit ng bike lane. Pwede, ganyan. Kaya pag ako kasabay o may sa unahan ko merong nauna sa akin sa bike lane na four-wheel tapos mabagal or bumaparada or yung pwede pa yung nakaparada, mabubisit ka lang, lalagpasan mo or mabagal, lalagpasan mo. Ang nakabisit yung mabagal na, haharangan ka pa, ayaw kang pa-overtaken. Doon nabubisit yung sundalo. Na I think sundalo siya or pulis siya. I think sundalo siya. Na nagbubuisit siya na ito mga four wheels na bike lane na to, walang disiplina, walang aral sa kalsada. Ganyan. Kaya basa-basa kayo ng memorandum ng LTO, ganyan. Kasi 50 kilometers and below, hindi required lisensya. Pero lahat yan required na naka-helmet. 50 kilometers and up, required na maglisensya. At required na mag-helmet na full face helmet. At magparehistro. Di para ka lang nakamotor nun. Diba? Kaya you have to follow yung rules ng normal na vehicle. Diba? Hindi ka na pwede yung eme ka lang. Laplat siya. Withdrawal lang tayo bunutin ko na to, baka maano pa ako masalisihan pa ako.